kita eh. Kaya it's always been an excitement on my part na makapunta dito at magkita-kita po tayo. So, ang lesson po na aking ibabahagi sa umagang ito, by the way, papasalamat na ako doon sa lesson na binahagi ni Nao. So, isa po itong pagpapaalala ng kadakilaan ng sakripisyo ng ating Panginoon, no? Na kung sa mata ng daigdig na ating ginagalawan, ito ay naaalala lamang tuwing December. Subalit sa atin po na kawan ng Diyos, ito po ay ating inaalala every Sunday when the sacrifice of our Lord, inaalala natin every Sunday when we partake of the Lord's Supper. So, sana po, kapag tayo ay nagsasagawa ng Santa Cena, kumakain tayo ng tinapay, uminom tayo ng tatas ng ubas, ay alalahanin natin na tunay ang ating Panginoon at ang kanyang sakripisyo na pinigay para sa ating kaligtasan. Now, going back, ang aking lesson po na inihanda para sa umagang ito ay binigyan ko ng pamagat na what happened to the Ephesian church. At ang reference po ng ating lesson ay makikita po sa Revelations chapter 2, verse 1 to 7. Ito po ay naipaglingkod ko na mga kapatid way back October 7, 2018. So, 2018, 7 years. 7 years na ang nakalipas. And I prepared this lesson kasi habang pinapakinggan ko yung lesson ni Brother Nelson nung mga ilang linggo na din na nakalipas, ay naglaro sa aking isipan na gusto kong i-share ang lesson na ito. At ang lesson po ni Brother Nelson na yon ay, kung hindi po ako nagkakamali, it's about drifting away. Yung pagbabackslide, yung panlalamig sa pananampalataya. At kaya ko po naisipan, mga kapatid, na ibahagi ang lesson na ito. No? Ano nga ba ang nangyari dito sa church in Ephesus na binabanggit po dyan sa Revelations chapter 2, verse 1 to 7. Now, let us first have a historical background of the book of Revelation. This is not a study of the book of Revelation, but just a very short background, mga kapatid, nitong aklat ng Revelation, sapagkat dyan po natin kukunin yung ating lesson na binabanggit yung Ephesian Church. Ang author po nitong book of Revelation ay si Apostle John. At ito po ay napasulat more or less 96 AD. At ito po ay kanyang sinulat nung siya po ay na-exile doon sa Isle of Patmos. At ang recipient po ng letter na yan ay yung 7 churches of Asia. Natin itong basahin maya-maya. So kung inyong makikita po, from the death of our Lord in 33, more or less 33 AD, noong 96 AD, isinulat ni Apostle John yung Book of Revelation. So kung titingnan po natin yung first chapter of the Book of Revelation, in verse 4, sabi ni Apostle John, John to the 7 churches that are in Asia. And also in verse 9, sabi niya, ako, si Juan, I, John, your brother, who share with you in Jesus the tribulation and the kingdom and the patient endurance, was on the island called Patmos. So sinulat niya itong aklat ng Revelation habang siya po ay nandito sa
Patmos. Isa po yung maliit na isla. Kung titingnan po natin, maya-maya may mapa po. At ito po, sabi niya, sabi nung kanyang kausap, no? Isulat mo at ipadala mo doon sa 7 iglesia. So ayan po si Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. So we have established that the book of Revelation was written by the Apostle John while he was in the island of Patmos. Ito nga po yung Patmos. Marami pong isla dyan eh. Maliliit na isla. So, nandyan po siya in exile ng Roman Empire in 96 AD. And while he was here, he wrote the book of Revelation addressed to the 7 churches in Asia. Ngayon, ang katanungan po, bakit natin kailangan pag-aralan ano ang nangyari dito sa iglesia ng Ephesus? Why we need to study what happened to the Ephesian church? The Apostle Paul said in Romans chapter 15 verse 4, everything that was written in the past, lahat po ng napasulat, that is why we are studying the book of Genesis all throughout Revelation. Ang lahat po na napasulat dito sa Biblia, the Apostle Paul said, was written to teach us. Para tayo ay turuan. No? So that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. Tayo ay magkaroon ng pag-asa. Ganun pala yun. Kapag binabasa ko yung Biblia, ako ay nagkakaroon ng pag-asa. Nagkakaroon ng endurance yung aking pananampalataya. Natuturuan ako na yung nangyari sa kanila, teka, di ba may kasabihan po tayo na history repeats itself. Those who would ignore the lessons of history are doomed to repeat it. Kaya nga po pinag-aaralan natin para malaman natin, yun pala yung ginawa nila. Hindi natin dapat gawin, baka mangyari sa kanila. That is the value of reading our Bible, mga kapatid. Pangalawa, the Apostle Paul also in 1 Corinthians, sabi niya, these things, kung basahin po ninyo yung these things, yan po yung mga nangyari nung nakaraan doon sa Old Testament. Nangyari sa kanila as examples and were written down as warnings for us. Yung mga nangyari doon ng mga events, sabi ni Apostle Paul, dapat maging warning sa atin yun para hindi mangyari sa atin yung nangyari sa kanila. And so, to answer the question why we need to study what happened to the Ephesian church, we need to study, mga kapatid, so that we will learn from their mistake. And what happened to them will not happen to us. Now, let us go straight to our text. Revelation chapter 2, verse 1 to 3. Sabi po dyan sa talata, to the angel of the church in Ephesus, ang Greek word po niyang angel is angelos. Ibig sabihin po messenger. In this context, yan po yung tagapamahala na iglesia or yung elder. The elder, the pastor, the bishop, sa kanya po ina-address, no? Itong sulat na ito. Ang sabi po, the words of him who holds the 7 stars in his right hand, who walks among the 7 golden lampstands. Now, doon po sa doon po sa chapter 1, kung atin pong titingnan, ganyan po ang itsura ng vision ni Apostle John. No? In Revelation chapter 1, verse 12 to 16, yan po yung nakitang vision ni Apostle John.
na merong 7 kandilarya, 7 lampstand. And in the midst of the lampstand, nandyan po yung, sabi niya, one like a son of man, which is Jesus Christ. And he hold in his hand 7 stars, sabi po dyan. And he is clothed with long robe. Yun po yung description. Ano pong ginagawa ng ating Panginoong Jesus diyan? Nasa kalagitnaan ng mga kandilarya. And this, sabi po diyan, the 7 lampstand represents the 7 churches. At nasa kalagitnaan ng ating Panginoon. And he is observing each one of those churches. Tinitingnan ng Panginoon ang kanilang mga gawain isa-isa. Kaya po, sa pagpapatuloy, Revelation chapter 2, verse 2, sabi ng Panginoon doon sa Ephesian church, I know your works. I know your works. Sabi ng nalalaman ko ang iyong mga gawa. Bakit? Nandoon ang Panginoon eh. Minamasdan yung mga iglesia. And that is exactly the same way today. Akala po ninyo, hindi tayo pinapagbasdan ng Panginoon? Diba sabi dito sa panalatan, hayag sa paningin ng Diyos ang lahat. Wala kang maikukubli. Kaya ang gawa ng bawat iglesia, each church, the work of each church, alam ng Panginoon yan. Tinitingnan niya yan. Kagaya po nitong church in Ephesus. The Lord said, I know your works. Your toil. Ang ibig pong sabihin ng toil is, ito pong works, Greek word is ergon. Ibig pong sabihin is to work, for your occupation, what you do. And this toil is Greek word kopos, meaning something na nagbibigay sa iyo ng pagod. And what else? Sabi niya, and your patient endurance. You see, nakikita ng Panginoon ang iyong pagpapagal. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis. Pati yung pagtitiis ng bawat miyembro ng iglesia. Alam ng Panginoon. Nakikita niya. At hindi mo matiis ang masasamang tao. You cannot bear evil men. What else? You have tested those who call themselves apostles, but they are not. Sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila hindi gayon? I know you are enduring patiently and bearing up for my name's sake, and you have not grown weary. Wow. Kung titingnan po natin mga kapatid, napakagaling nitong iglesyang to. Diba? These are the marks of a strong church. Diba? Hardworking. Persevering. Patient endurance. Ayaw nila sa mga masasamang tao. They are knowledgeable. They test false apostles, false prophets. They are enduring patiently and bearing up for the Lord's name. And they have not grown weary. Ibig sabihin po, hindi po sila napagod, hindi po sila nalumbay. Hindi po ba kung ating titingnan, this Ephesian church looks like a strong church. Sa tingin niyo po, mga kapatid, diba?
Nung binabasa ko nga po ito, ang galing naman pala nitong iglesyang to eh. No? This is a doctrinally sound church. Bakit po? Ang nagtatag ng iglesyang to, si Apostol Pablo, and he spent, makikita po natin dyan namin, he taught them everything. Sabi ito sa Acts 20:27 ni Apostle Paul, I have not failed to declare to you the whole counsel of God. Lahat ng nalalaman ni Apostle Paul, tinuro na sa kanila. Kaya, doctrinally sound, mga matatalino at mga member ng Ephesian Church na ito. No? They are patient and faithful. They know what is the false doctrine and what is the right doctrine. Diba? Parang okay naman sila mga kapatid. Wait till you see verse 4. No? Sabi sa verse 4, ngunit mayroon akong laban sa iyo. But I have this against you. Sabi po sa Tagalog, ngunit mayroon akong laban sa iyo. Napakabigat mga kapatid na pananalita. No? Yun nga lang kapwa mo tao magsabi sa iyo na meron akong laban sa iyo. Matatakot ka na eh. Di po ba? Madalas marinig natin pagka meron si alam mo, mabait yan eh. Maano yan eh, masipag yan eh. Pero meron lang akong comment sa kanya. Ganito. How much more kung sasabihin sa iyo, patawag ka ng iyong boss. At kakausapin ka, sabihin sa iyo, alam mo, good job yung ginawa mo doon sa Saka, nakita ko, napakasipag mo. Pero, meron lang akong isang bagay na ayaw sa iyo. Kung tao nga nagsabi sa iyo niyan, maano ka eh. Di ba? It's either ma-offend ka or matatakot ka kung mas nakakataas. How much more mga kapatid kung ang Diyos ang may sabi sa iyo niyan? And yet, this Ephesian church, a seeming picture of a perfect church, ang sabi ng Panginoon sa kanila, meron akong laban sa iyo. Akala natin perfect na sila eh. Pero sabi ng Panginoon, ngunit mayroon akong laban sa iyo. Ano po yun? Ang sabi ng Panginoon, that you have abandoned the love you had at first. Iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Ano yun? No? Ano yung laban ng Panginoon sa kanila? No? Na inabandon nila yung kanilang unang yung pag-ibig na meron sila nung umpisa. So that is the question. Anong ibig sabihin nito? What did they love at the first, but they later abandoned? Okay, so tingnan muna natin yung background ng Ephesian Church. And we can read that in Acts chapter 19. So, again, sa timeline, always po sa timeline, makikita po natin itong verse. Means, this is the time when Jesus, our Lord, was crucified. So, 33 AD, so, mga almost 20 years, 52 AD, during the third missionary journey of the Apostle Paul. In verse 8 and 10 of Acts chapter 19, sabi po dyan, all who dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks. And in verse 12, God worked unusual miracles by the hands of Paul. Verse 13 to 17, fear
fell on them all, and the name of the Lord Jesus was magnified. So sa pangalan po ni Apostle Paul, dito po sa lugar ng Ephesus, yan po ang mga nangyari. Na itaas ang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga miraculous na gawain ni Apostle Paul. And in verse 18, ang sabi po dyan, many who had believed, sabi ko po sa Tagalog, many who had believed, sabi po dyan, 18. Marami rin naman sa mga nagsisampalataya na ang nagsidating na pinahayag at sinasaysay ang kanilang mga gawain. At hindi kakaunti. Verse 19. Many of those who had practiced magic brought their books together and burned them in the sight of all. Kung atin pong pag-aaral, mga kapatid, ang history, Ephesus is the second largest city in the Roman Empire during the time of the Apostle. Napakalaking syudad niyan. Napakagarang syudad niyan. Melting pot yan ng mga kultura. And namamayagpag dyan yung emperor worship, yung worship of the Roman gods and goddesses. At ang mga tao, they are more into sexual immoralities, temple worship. Nandyan nga po yung temple ni Diana. Sa Roman mythology, sa Greek naman, ang counterpart nun is si Artemis. Kaya minsan sa mga translation ninyo, makikita nyo Artemis. Sa ibang translation naman, Diana. Magkapareho lang po yun. So, this is what happened in Acts chapter 19. Itong mga taga-Ephesus na na-convert ni Apostle Paul, they burned their magic books, sorcery books. Sinunog nila. When they were converted, they were so in love with God that they left behind their old way of life. Nakasanayan nila yan eh. Simula pagkabata, yun na yung kanilang sinasamba. Simula pagkabata, yun na yung kanilang pinaniniwalaan. Mga Romans God and goddesses. Practice of magic, sorcery. Even emperor worship. But, ano ang ginawa nila? Tinipo nila and burned them in the sight of all. Alam po ninyo mga kapatid, delikado po ginawa nila. Itong mga believers na to. Bakit? Yung mga tao nakikita na inabandon na nila yung kanilang tradisyon o yung practice. So these believers are prone to persecution. O pwede na silang usigin, i-persecute ng mga taong nasa paligid nila. Pero wala po silang pakialam. Bakit? They are so in love with God that they devoted themselves totally and completely to God. When they were converted. Hindi ba ganyan din tayo nung tayo ay na-convert? Nung tayo ay nabautismuhan, we are so eager. No? Ang sarap ng pakiramdam. No? Marugdog ba yung ating pananampalataya? Bukas linggo, ihanda ko na yung aking isusuot. Pa-flansahin ko na. Ito yung aking isusuot bukas.
Aalis ako ng maaga para hindi ako malate. Marugdo po yung ating ano. Ayaw na ayaw nating nag-a-absent. Why? Because we still have that fervent love for God. Kagaya po nitong Ephesian Church. Kara-karaka, iniwan nila yung kanilang old way of life. And they devoted themselves totally and completely to God. Yan po yung against ng Panginoon sa kanila. Iniiwan nila ito eh. Yung first love nila. No? Sabi po to sa ano, you abandon the love you had at the first. Nawala na, mga kapatid. No? Yan po yung kanilang fervent and sincere love for God. Kaya ang warning po sa kanila ng Panginoon, alalahanin mo, remember where you have fallen. Kung sabi doon sa, kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog. At magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. Sabi ng Panginoon, alalahanin mo. Magsisi ka at gawin mo ulit. Balikan mo. Manumbalik ka. Yun ang sabi ng Panginoon. If not, ito yung kondisyon ng Panginoon. Kung hindi ka manunumbalik sa akin, tatanggalin kita. No? This is a sad, mga kapatid. If not, sabi ng Panginoon, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you. Kaalis din pala ang Panginoon ng iglesia. I'm not sure. Kasi to this, sa ngayon po, na kapanahon na natin ngayon, ito pong lugar ng Ephesus, modern day Turkey po yan. And alam na naman po natin, sa modern day Turkey, Islam na po ang ano dyan, ang religion. Hindi ko po sigurado, I am not making a conclusion. It may be, nawala na talaga itong Ephesian Church. But hindi po ako sigurado, mga kapatid. But yan po ang sabi ng Panginoon eh. Kung hindi ka manumbalik sa akin, tatanggalin kita. Kaya tingnan po natin itong Pasay Church. Kung hindi po tayo manumbalik, hindi po natin ibalik yung ating marubdob na pag-ibig sa Kanya ng umpisa, mawawala din po tayo, mga kapatid. Tatanggalin tayo ng Panginoon. So, ito po yung checklist, no, na inisa-isa natin kanina. But in terms of perseverance, the Ephesian Church is check. No? They are enduring patiently, sabi po sa talata. Intolerant of evil, check. Sabi po doon, you do not tolerate evil men. And they test false apostles. Check again. Sound church nga ito eh. Sabi po nga natin kanina eh. And they did not faint or they did not get weary. However, dito po sila pumalpak. Nawala yung kanilang unang pag-ibig. What happened to the Ephesian church? In Acts 19, when they become believers, they were so in love with God.
In love na in love. Di ba ganun ba yung human emotion sa mga teenager po na nandito kapag nagkakagusto po tayo, no? Napagdaanan po, ngumingiti si Brother Sam, napagdaanan namin yan eh. No? Yun bang, kapag ka in love ka, talagang marugdog yung ano mo, lahat ng ano, gagawin mo para sa iyong iniibig o iniirog. As much as possible, ayaw mong, ano eh, madismaya sa'yo. No? Lahat gagawin mo kapag kasi sinabing magkita tayo dito ng ah, alas 8 ng umaga. Alas 7 pa lang, nandoon ka na, nag-aantay ka na. Prepared ka, postura ka, talagang napakaganda ng iyong damit. No? Todo pabango. And kung sasabihin sa iyo, gusto kong kumain. Pagsisikapan mo talaga na maibigay mo yung kanyang gusto. And we can compare that, mga kapatid, to the Ephesian church. When they first became believers, they were so in love with God. That is 52 AD. However, what happened 44 years down the road? After 44 years, ano po ang nangyari? Their love for God was gone. Nawala na yung kanilang pag-ibig sa Diyos. Teka Brad, di ba binasa natin kanina, sabi ng Diyos, nalalaman ko ang iyong mga gawa, ang iyong pagpapagal, pagtitiis, hindi mo matitiis sa masasamang tao, sinubok mo yung mga nagpapanggap na apostol, and so on. Ano nangyari? Bakit? O pwede bang gano'n? O pwede po mga kapatid? Baka po yung kanilang gawain, mechanical na lang. Nagtitipon-tipon sila just for the sake of assembling. Yes, they are knowledgeable in the Word of God, but the zeal, no, the fervor, the excitement, the enthusiasm is not there anymore. Kumbaga parang ano na lang, yung sumusunod ka na lang, pero yung pag-ibig, yung emotion, wala na doon. Oo. Sa amin po mga Ilocano, madalas po sabihin ng nanay ko tungpal bilin. Ewan ko po kung may nakakaintindi sa inyo dito ng Ilocano. Wala. Tungpal bilin, ibig sabihin, sumusunod ka lang kaya, pero ayaw ng kalooban mo, parang just ano lang, o parang sapilitan na lang. No? Nakita natin, ano naman But God saw something in this church that's wrong. They have lost the passion. God saw in their hearts that their love for Him is not the same as it was before. Nawala na yung pag-ibig. Oo, sumusunod sila, nagtitipon sila, kumakain sila ng tinapay na walang lipadura, uminom sila ng katas ng ubas, tumatala sila sa pagsamba. Pero, ang Panginoon kasi nakakataho ng puso Ang Panginoon nakakita kung anong nilalaman ng kanilang puso. At nakita ng Panginoon na wala na yung kanilang dating pag-ibig sa Kanya. Kaya po, mga kapatid, let us look at ourselves, Pasay Church, through the lens of this Ephesian church. And po, what about Pasay Church? This is a challenge for us. Challenge po ito. No? Sa perseverance. No?
Are we persevering in the faith? Tayo lang po ang makakasagot yan, mga kapatid. Maybe. Bakit? Nandito pa tayo eh. Kaya, maybe, check. Intolerant of evil? Tayo lang din po ang makakasagot yan. While we are here, while we are in our assembly, of course, we do not tolerate evil. How about when we are in our homes, when we are in our community, when we are with our peers? Check po ba yan? Maybe, I do not know. Tingnan po natin ang ating bawat isang sarili. No? Ang bawat isa, tingnan po ang kanyang sarili. Do we test false apostles? Oo, hindi naman natin pinapayagan ng ang mga maling aral eh. Nagkaroon pa nga tayo ng minor controversy nung nagdaang mga dahil sa mga katuruan eh. So, inaaral natin kung ano yung tama, anong mali. Kaya tingin ko, check tayo dito mga kapatid. How about ito? Not getting weary. Nalulumbay ba tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon? Do we get tired? No? Sigurado ako yung mga nandito, hindi. Kasi, the problem with yung repetitive activity, minsan, nagiging, yung casual na lang. Linggo na naman bukas. Tinatamad akong bumangon. Gusto ko pang matulog. Mag-online na lang ako. Absent lang muna ako ngayon kasi inimbitahan ako doon sa may Christmas party doon sa beach. Maraming mga kapatid that we can relate sa nawala na ba yung ating excitement na maglingkod sa Panginoon? Maybe. I don't know. Sabi nga ni Apostle Paul, examine yourselves whether you are still in the faith. How about ito? The fervent and sincere love for God. Do we still have this? Or questionable? Kagaya ng Ephesian Church. Tayo lamang po ang nakakaalam niyan. At, meron pa isa, ang Diyos. Kasi ang Diyos, nakikita niya ang nilalaman ng ating puso. Just like His warning to the Ephesian church. Bakit? Nakita ng Panginoon yung Ephesian church eh. Nagsasamba every Sunday, gumagawa ng mga nagpapagal, no? Sabi po doon, persevering, testing false apostles, looks like a perfect church, but deep inside, nakita ng Panginoon, the love for Him, the fervent love for Him is already gone. Nawala na. Kaya tayo po, sa Pasay Church, examinin po natin ang ating mga sarili. Baka po matulad tayo sa Ephesian Church. Darating ang panahon, mawawala din po tayo kapag hindi po natin iningatan itong pag-ibig na ito sa Panginoon. So let us renew our fervent and sincere love for God. I-renew po natin. Examinin natin ang ating mga sarili at kung
makita po natin honestly na nawawala na yung ating pag-ibig sa Panginoon, i-renew po natin mga kapatid. Manumbalik po tayo. Yun po ang sabi niya. No? Remember where you have fallen. Repent and do the works you did at the first. Manumbalik kayo sa akin. Otherwise, tatanggalin ko kayo. Let us renew our fervent and sincere love for God, so that Pastor Church will continue on to the future generations. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig. Tayo po ay awit ng ating isang awitin para po in preparation for our Lord's Supper na pangunahan po tayo ni Brother Sampar.